Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa atin, sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napakain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, update po tayo sa King Pao at ibang showbiz ganap. Ayon po sa ating legit na source po ay talagang kumbaga ba sa atin ba parang pinipilit isiyan din talaga na nakipag-usap kay Kim Chiu para sa kanyang sariling kapakanan lang. Ang alam kasi niya is she can do whatever he want. Parang yung feeling niya, nakukuha niya lahat yung mga bagay-bagay na yung gusto niya. Dahil alam naman natin at hindi naman lihit sa ating kaalaman na si Yan din ay nag-iisang anak. At sa tuwing sinasabi niya po sa mga interview niya na may alitan daw sila ni Kim Chiu at hindi daw tama yung kanilang paghiwalay. So it means ba yun may trouble ba sa kanila o hindi maayos yung kanila paghiwalay ba? I-comment lang below lang po dyan sa mga comment box ko po kung naniniwala kayo sa sinasabi ng si Yan Lim or hindi dahil alam naman din natin na pagdating sa interview ng si Yan Lim ito ay parang gumagawa din siya ng mga sarili niya kwento dahil sa ngayon kasi may binubuo siyang project na movie or project na ang director nito ay siya at ang kanyang girlfriend. Pero dahil nga po sa natakot na si Yan Lim sa nangyari ng kanyang last movie na kung saan ay napuno lang ng monolog at wala namang katao-kao, kaya gusto niyo kausapin si Kim Chiu sa pamamaraan na kanyang gusto at hindi sa pamamaraan ni Kim Chiu. Pero napaka kasi spoiled brat si Yan Lim parang hindi iniisip yung kanyang mga ginagawa pagdating sa Sokmed. Dahil ang alam niyo siguro is porque siya ay ex ni Kim Chiu at siya pa din ay sikat. Parang yan siguro yung pakiramdam na. Pero as of now kasi, kahit anong gawin ni si Yan Lim na pag-uusap sa mga management, mismo management po ang nagsabi sa kanya na pwede mo nang kausapin si Kim Chiu. Pero not now, yun daw yung sabi ng management kay si Yan Lim in a personal way yan at in a nice way. Kasi nga, si Yan Lim is natakot na talaga siya na manood sa kanyang movie at todo effort pa daw naman siya sa kanyang movie. Yun just yung sign niya Yun just yung sinasabi niya sa mga interview niya na may alitan daw sila ni Kim Chiu, which is ito naman si Kim Chiu ang sabi niya wala naman daw silang pwedeng usapan kasi wala daw silang alikan. If that is possible na wala naman talaga silang alikan, bakit itong si Yan Lim habol pa ng habol kay Kim Chiu, diba?
Parang sense of nothing naman eh, kung tutuusin natin. Parang, ang iisipin ng mga ibang netizen is parang si Yen din ginagamit na naman niya si Kim Chiu dahil sa sarili niyang interes. Okay, Yoshi, may blind items ako sa inyo. Yang aktor na kabuntis. Hulaan mo kung sino mang yang aktor na yan na nakabuntis. Siya po ay sikat at hindi pa naman kumpirmado talaga na nabuntis na isang girl dahil ang niyang aktor na to ay sobrang pinayal niya. Nung tinanong siya kung girlfriend niya ba ang isang anak ng politiko. Dahil ang nanay kasi nung niyang aktor na to is politiko din, galing din siya sa mga angkan ng politiko. At parang mahilig kasi itong siyang aktor na to, mahilig kasi itong gumamit ng mga tao. Yung mga mamamahalin po o yung mga mayaman na tao ba. Yun kasi yung parang kumbaga ba yung the way na parang ayaw niya magpatalo sa lahat ng gusto niya. Ganun kasi style niya actor na to. Kung sa publiko ay makikita mo napakasimple niya. Para pinapakita naman kasi sa publiko na siya ay simple, okay lang ganito, okay lang ganyan. Pero pagkasama niya naman yung ibang tao, hindi naman ganun, hindi naman siya ganun kasimple. Mayabang po niya actor na po. At alam mo ba yung sa ginawa niya sa kanyang girlfriend na ex niya, ginamit lang niya dahil sa mga investment nila. Yung ex nito, ang sinasabi ko yung ex niya ginamit lang niya. Yun pala dahil marami palang utang ang niyang actor dito or marami palang utang ang pamilya niyang actor dito sa ex niya. At nung naghiwalay sila, halos yung mga investment nila, puro attorney na ang usap, hindi na sila. Kasi lahat pala ng income ng kanilang mga investment ay nasa nanay pala ng lalaking ito, ng yung actor na to. Hindi, wala kayang actor, kundi nasa nanay ng yung actor. Kaya ito yung dahilan kung bakit nagkipaghiwalay ang yung actress din sa kanya. Pero ang yung actor na po sa akin, kasi matagal na silang hiwalay, malapit na ang 1 year, ay buntis na yung kanyang girlfriend. It's not possible naman na hindi mabubuntis ang kanyang girlfriend kasi siyempre nanggaling siyang actor sa break-up at ang sabi pa niya noon daw 30s lang daw nung lineup niya bago daw siya ikakasal. Pero sabi nga niya hanggang doon daw yung kanyang age para ikakasal na. Sa mga content creator ko dyan, sa mga supporters mo natin dyan, sa mga fans mo natin, i-comment down below niyo po sa comment box natin kung alam niyo or sino niyang actor ang aking tinutukoy. Dahil siya po ay very trending at kahit anong style niya daw ang sinasabi ko kasi hindi ako kumpirmado sa sinasabi ng isa kong legit na kasi hindi naman din siya kumpirmado dito eh. Kahit daw anong style daw ang niyang actor o style daw papuhin daw ang kanyang dating pero parang siguro dahil sa dala niya ang pelyedo ng pamilyang ganon is yun yung iniisip ng mga iba sa kanya. Kasi alam naman din natin na ang yung actor na po is nanggaling sa politiko, nanggaling sa may pamana na pamilya, at kahit bigyan mo sila is talagang mga bad boy. Ang dating nila kaya tignan mo, nakabuntis na tuloy siya at hindi pa niya inaamin sa publiko. Aamin na lang mga yan kung sakaling yung lumaki na yung bata, nakapag-ipon na talaga siya. Sabi nga ng mga ibang tao sa yung actor na may pinapaaral daw ito sa Amerikana kapatid niya.
Pero wala pa daw itong ipon. Yun yung sabi. Wala pa daw silang ipon. Dahil ang mere actor na to ay hindi naman ito madam sa kanyang pamilya, kundi ang pera niya ang nilumustay ng nanay Vera by from income niya. Kaya lahat ng mga gamit din na sasakyan na Lamborghini noon ang ipaghati sa kanyang ex dahil dapat yung kulay red na yung nasasakyan ay papunta sa bahay ni ex. Pero ayaw kasi niya actor dahil parang papuang ma-effect lang tayo. Din maraming mga netizens po ang umahanga sa bagong tambalan ng kanyang ex sa ngayon dahil nakikita kasi nila yung resulta ng ginawa niyang aktor sa kanyang ex. Yan po yung ating blind item sa ngayon. Nakabuntis ang isang niyang aktor. At alam niyo po yan, i-comment down below nilang po. Okay, balik po tayo sa Kim Pao update. Ang Kim Pao sa ngayon po ay talagang pinakilig na naman ang kanilang mga fans dahil si Paolo Avellino ay nagbigay ng bulaklak kay King Chu sa kadahilanan na kahit hindi naman nila mansari o anniversary ay talagang magbibigay pala ito ng bulaklak kay Kim Chu. Tigi-isa lang, sekreto lang sa loob pa ng sasakyan. Yun kasi yung napamaraan nila kung paano nila i-express ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. At hindi lang yan, kung paano nila i-approach pa ang isa't isa. Willing naman si Paolo Avellino na tumanaw ng utang na loob kay King Chu. That's the perfect time na sinasabi daw ni Kim Chu na doon sa utang na loob. Dahil parehas lang tayong artista at ano din yung dinaanan mo ngayon, ano din yung dinaanan mo noon. Yan tayo yung bakang bibiging Kim Chu kay Paolo Avellino. Pero dahil nga sa mabuit si Paolo Avellino at mabit din si Kim Chu, they are just saying thank you and more blessings to come. Congratulations daw sa kanila. Dahil dyan sinabi nilang din pa ay maraming mga netizen ang makilig naman dahil alam nila salamat sa isa't isa. Hindi yung pasasalamat na gamitan dapat hindi. Ito ay pasasalamat dahil sila ang nagbuo rin ko nilang mga effort at sacrifices. May babasahin ko po sa inyo na comment ng isang commenters na si Ma'am Shane na kung saan ay ang sabi nyo dito ay hi sa content creator na ito. Ang vlog mo ito ay napakasarap sa pakiramdam na sabihin at i-update mo kami sa lahat ng bagay patungkol sa Kim Pao. Sana nawa po ay bigyan ka pa ng lakas ng loob ng mag-update dahil ang marami sa atin sa ngayon ang ina-update mo ay about sa Kim Pao at this is all true. At sana naman ang komento ng dito ay sabihin sa mga nood sa iyong content or sa iyong viewers or supporters na i-share nila ang iyong content. Ang Kim Pao update ay napakasulit kaming mag-asawa. Pati nga mga kapitbahay namin tuwing kami nanonood, number 1 ba sa amin ang Kim Pao. At ang update na ito ay napaka-honest at napaka-trusted. Kaya sa atin mga viewers nito ay pakishare nilang din po natin para isang malaking tulong din po sa isang content creator na ito na gumagawa o nagsasaliksik ng update patungkol sa Kim Pao. Alam naman din natin na hindi mahirap mag-update sa mga idolo natin sa buhay lalo't kapag ang ina-update mo is napaka-legit. Talagang may mga kailangan kang hanapin o gawin para magkaroon ka ng update sa atin. Ay maraming salamat sa content creator nito at sana naway po ay pabutihin mo at sana naway
ikalat pa namin ang iyong content or ang iyong video. Maraming salamat at get this. Wow! Ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay ina-appreciate ng mga fans mo, King. Diba? Hindi kasi paminsan-minsan kasi kailangan din natin i-appreciate yung mga content na ginagawa natin dahil ito ay legit at tama naman siya. Napakahirap talaga. Saka hindi basta-basta gumawa ng isang content na kung saan po ay talagang magkanap at magtanong ka o sumaliksik ka sa mga kaibigan mo sa artista at hindi lang sa kaibigan kahit saan po basta importante legit ang pinag-uusapan. Kaya na po maraming mga netizen umahana at sumasaludo sa mga content ko dahil ito ay napaka-legit at wala po halong kwan ito. Kaya nga po sa pakiusap ko sa mga content creator or sa mga fans ko dyan o supporters ko dyan, please subscribe naman po, like, share, at comment po sa aking content. Dala mo po ang aking content at maraming salamat po. At God bless po sa lahat sa atin. Ingat po tayo palagi ha. Sana'y papatuloy po natin ang ating papatuloy po natin ang pagiging positive po natin at wag po tayo naging negatibo dahil ang pagiging negatibo ay hindi po yan nakakatulong sa atin. Kaya nga po isipin natin na lahat ng bagay ay may solusyon. God bless at ingat po tayo palagi.